Dex. And I'm Yang. So, welcome to our podcast, guys. So, meron kaming mga questions dito na naka-ready. And sasagutin namin yan isa-isa para sa inyo. About sa pagiging tanging ina. Motherhood. Tanging ina niya. Ayan. So, sino babasa ng question? Sige, ako na lang. Sige. So, ito ang aming first question. So, kung ilalarawan mo ang motherhood sa isang salita ngayon, ano iyon at bakit? Since ikaw yung nagtanong, ikaw din yung Una ko Sige, next ka. So, second question ko una. Okay. So, sa first question ako, sacrifice. Bakit? Kasi pag nanay ka, handa mong isakripisyo ang lahat para sa mga anak mo. Ako, ang tawag dito, roller coaster. Yun, roller coaster kasi maraming ups and down pag naging nanay ka. Sa akin naman, pwede bang gitna? Kasi tag dito, mahirap siya na masaya. Lalo pag may, yung ikaw mismo may pinagdadaanan ka, mental health issue, ganyan. So, yun, siya, gitna ako. Hindi ko alam yung sagot ko, pero parang siya, mahirap siya na masaya, pero doon ako sa gitna. Kasi yun yung totoo. Yun. Sacrifice, roller coaster, gitna. Wala na kayo doon kung ano yung Hindi nyo na yung gitna. Okay. So, sa next question naman tayo. Okay. So, next question is, paano mo hinaharap ang mom guilt? Tanong mo yan, so ikaw sumagot na. Waiting ako eh. Para sa akin, yung mom guilt. Pag pag merong, pag may mga bagay na gustong yung mga bata or yung mga anak ko na hindi ko kayang ibigay pa sa kanila, yun yung guilt ko. Tapos gini-guilt trip pa ako na. Parang mo sa ibang topic na yan. Susunod na yan. Ibang topic na yan. Susunod na yung guilt trip. Joke lang. Yun. Yun na yun. Mainit na siya. Next naman si Yang. So, ayun. Sa akin, bilang nanay, hinaharap ko yung mom guilt kapag napapagalitan ko yung mga anak ko. Kasi 3 yung anak ko. So, iba-iba talaga sila ng karakteristik sa buhay. Ibang topic na yun din. Ako kasi mainit yung ulo sa kanila, sa aming 3. Ako din. Masiyahin ako. Pero mas mainit yun siya. Oo, ako yung pinakamabilis uminit yung ulo. Kasi kapag Hindi, mainit... ako din. Kasi pag mainit yung ulo Then lahat tayo. Lahat tayo. Pag siya kasi mainit yung ulo niya, Vocal kasi ako eh. Vocal ako, pag naiinis ako, ganun. Tapos pag napapagalitan ko na sila, maya-maya marirealize ko na parang nasobrahan yata ako ng pagalit sa kanila. Then kakausapin ko din naman sila one by one. Ayun. Sa akin naman, yung parang paano kinarap yung mom guilt ko, prayer bago matulog na yung lalo na pag may hinihingi sila na kaya naman namin ibigay pero hindi pa sa ngayon. Yung kasi kailangan hindi sila i-spoil. Yung ganon. Parang eto muna, kailangan parang laging reward siya. Parang ganon siya sa amin kasi sa amin nung asawa ko. So ginagawa namin siyang reward madalas bago namin ibigay agad-agad. Ganon. Tapos parang mapapaisip ako nun, pero pinagpe-pray ko na lang siya na okay lang yon kasi kaysa naman kalakihan nila na laging binibigay yung kung ano yung lahat ng gusto nila. So, binibigay namin pero in a way na reward siya. Hindi yung dahil gusto lang nila basta-basta. Ganun.
So, dahil ako naman yung last na magtatanong, pangatlo, pero hindi pa ito pala last, pero ako yung pangatlo. So, paano nagbago ang pagkatao mo simula nung maging nanay ka? So, yung sagot ko dito, dahil maaga ako naging mommy, yung ano ba yung hirap? Yung transition from single ka to motherhood, tas bata ka pa, kasi 19 lang ako nung nanganak ako kay Jeje. Parang sa akin, magaan siya kasi tinutulungan ako ng in-laws ko. Parang ganon. Na mahirap siya. Kasi nandun ako sa kanila. Kasi bago lang ako sa kanila. Though tinutulungan nila ako, pero parang bagong pagkatao na yun parang ganon. Kasi iisipin mo na agad yung anak mo, hindi na yung sarili mo. Parang ganon. Parang mas nauna na sila lagi. Nauna na siya lagi. Bago ikaw. Though, pinoprovidean naman nila ako ng yan, yung nag-school pa rin ako after, nag-aral ako after kong mga anak, mga ganon. So, ang pinaka nagbago lang siguro yung mindset ko. Ganon. Na hindi na ikaw yung bida. Kasi bida-bida talaga ako sa totoong buhay lang. Kasi una-una gusto kong mag-artista. So, yung alam niyo yun, tas gusto kong maging dancer sa TV. Yung mga ganon. So, yung mga dreams na para sa akin, ginagawa ko na lang siya ngayon na parang pang self-care, parang ganon. Hindi na siya para sa dream ko. Ganon. Tapos kung gusto naman ng anak ko ng ganon, support lang, ganon. So, yung mindset ko lang yung nagbago na hindi na ikaw yung bida ngayon. Yung mga anak mo na. Ganon. Kumbaga yung kanta niya dati. Ako ang bidang ngayon. Ayun, ganon. Nung dalaga. Pero ngayon, hindi na kasi. So, next naman, si Jeng. Ang next question namin is, ano ang itsura ng self-care? Hindi, sasagutin mo yun. Ay, oo nga pala, hindi pa pala ako sumagot, no? So, gusto niya na guys. Paano nagbago yung pagkatao ko? Simula nang maging nanay ako. Madami. Nung naging nanay kasi ako, wala na ako sporty. Oo nga, wala na siyang sagot. Ati na Lagi lang. nakakago yun. Nakakago yun. Wala na. Bagsak Sige na. Charing. Eto na. Di na magtutok. O, ikaw na. Sige na. So, ayun. Ako kasi, sporty kasi akong person. So, lumaki ako na sa mga pinsan ko na lalaki. So, first ko talaga is basketball, then volleyball. Mahilig ako sa mga ganun, singing, dancing, b-boy, b-girl. Pero nung naging nanay ako, ang daming nagbago. Parang yung gusto kong, parang sa kanya din, yung gusto kong gawin, gusto kong magawa din ng anak ko. Kagaya ng, kasi talagang volleyball talaga, tsaka b-girl. Yung volleyball kasi before is, pag nanay ka na, maraming magbabago sa'yo, lalo na yung physical appearance mo eh. Parang ang hirap sa akin na pakawalan yun. Pero bilang nanay ako, ayun, naging ko sa anak ko, maano sa sports. Gusto ko silang talagang i-focus sa sports din. Kasi hindi Since lang, ikaw galing doon. hindi lang puro academic, kailangan din nila ng sports. Ayun. Oh, taray. Ito. Taray, oh. Ito, Wala ka nang talent isasagot. din. Talent yung kanya. Ito naman sports. So ako stay put lang din. Ito na to eh. Hindi. Kasi last ka, yung sa amin dalawa, talent tsaka sports. Dahil yun na rin yung sagot ko. Hindi sa akin. Oo, ka na lang. Oo nga. Yun nga, ganun nga. So, ayun, si Debs naman yung sasagot dun sa paano nagbago ang pagkatao niya simula nung naging ina siya. Ina siya. Paano? Kasi dati ako eh. Maldita ako eh. Yes. Ba't hindi ba hanggang ngayon? Nagbago na ako. Okay. Lumala. Lumala. Hindi, dati, tas
Pero maldita talaga ako dati. Pero nung simula nung, ayan nga, meron ng 2 bata. Pero kasi, nung kay Jared pa lang, kagaya kay Micah, maaga din ako nagkaanak. 19? Tawag dito, doon pa lang, parang kailangan lagi mahaba yung pasensya ko. Dapat habaan ko pa yung pasensya ko bago ko magmaldita. Parang, ayun, lahat dapat iniintindi ko para sa mga anak ko. Hindi laging bira lang ng bira. Ganun ako Parang wala akong pakialam. Kung magalit man kayo, basta ako sasabihin ko, gagawin ko kung ano yung gusto ko. Kung makapanakit man ako, wala akong pakialam. Ganun dati. Tapos ngayon, tawag dito, bawat detalye, iniintindi ko para mas lalo pang maunawaan ng sarili ko. Tapos, para hindi rin maano ng mga anak ko na, ay, mami ko nga diba? Mamana nila yung ganun. Kaya hanggat maaari, nag-a-adjust ako sa lahat. Plastic man. Plastic girl. Plastic girl. Ayan. So, next naman tayo. Next question ay para kay Jay and kay Yeng. Okay. Anong values? Ay, saan ba tayo? Itsura. Ano ang itsura ng self-care para sa'yo bilang isang ina? Itsura? Maganda kasi maganda kami. Charay! Sa akin, self-care ko, tatahimik lang muna ako tapos pupunta ko sa kanila. Hindi ko alam kung bakit kasi parang kapag gusto kong para sa sarili ko naman, guguluhin ko sila. Kasi dun, Huwag mo akong guguluhin masaya talaga, talaga. Masaya ako sa family ko, masaya ako sa kids ko. Pero sila kasi talaga as in yung na-openan ko ng lahat ng bagay. Tapos yun, mag-aayaan na kami kung saan namin gusto pumunta. So, yun yung self-care namin. Alam mo kung saan? Sa nails, ganon. Mga nails. Sinagot ka na lahat. Okay na yun. Okay na yun. Tapos na to. Tayo dito. Ako naman self-care. Dahil nga may mental health issues ako. So, yun yung inuuna ko kasi ayoko naman, katulad sa video ko na in-upload ko sa TalkTik, tawag dito, ang sabi ko doon, ayoko kalakihan ng mga anak ko na hanggang malaki sila, tumanda sila, umiinom pa rin ako ng gamot pang antidepressant, anti-anxiety, anti-psychotic, at saka pang ADHD. So, ngayon pa lang, pinapractice ko na yung sarili ko ulit, nililesen ko na yung mga gamot ko, hindi lang umiinom ng gamot sa umaga, sa gabi, isa na lang iniinom ko, mga ganon. So, ayun, mental health yung self-care ko ngayon. Bukod dun sa pagpapaganda ng physical, alam niyo, yung appearance, ganon, mas priority ko yung mental health ko ngayon kasi nga, matutrauma sila. Kasi yung nanay nila ganito, habang lumalaki sila. So, ayoko maramdaman ng mga anak ko yung naramdaman ko nung bata ako. So, kailangan, habang nagsa-self-care ako, sine-self-care ko din sila. Ganon. So sa akin, since, yun nga, So, sasagot na namin lahat, wala lagi siyang sagot. kagaya kanina, yung self-care ko, kasi, tawag dito, kagaya nga, palabulyaw din ako, pero pag ganun na, sobra na, sinasabi ko sa mga anak ko, sige, Manuno ka ba manuno ka? iiwanan ko kayo, ganun. Pag sinabi kong iiwanan ko kayo, ang layo ng pinupuntahan ko, sa kwarto. Doon lang, yun lang, nag-aano na ako. Tapos bigla kang dadating. Tapos dadating siya, wala na naman yung isolation ko. Ina-isolate ko yung sarili ko. Tapos, tawag dito, ano pa ba? Bukod sa, physical appearance, syempre kailangan yun, nanay ka na. Kasi hirap, di ba? Nasabihan ng losya. Kailangan din magpaganda. At saka hindi porket na may anak ka na, is pababayaanan mo na yung sarili mo. Yes, diba? true. At saka hindi naman tayo nagpapaganda para sa mga ibang lalaki. Nagpapaganda tayo para sa sarili natin. Tama.
Yun. Tsaka lalo na pag may anak kang babae. Kasi baka makita nila, baka kalakihan niya, ay yung mami ko nga ganito lang nung nag-asawa eh. So ganito lang ako pag nag-asawa ko. So hindi magandang example yon para sa mga anak niyong babae. At saka sa lalaki na din na tawag dito. Kasi makikita nila eh na, ay okay lang pala na ganito yung magiging asawa ko eh. Parang okay na yan. Parang nagpo-provide naman ako sa kanya. So yung ganon, parang hindi yun okay na maging example sa mga anak natin, mapababae o mapalalaki. Parang yun yung point na gusto ko na kailangan, bukod sa maging good provider sila, yung lalaki, kailangan marunong din sila alagaan yung mga misis nila. Ganon. Not to the point naman nagagastos ka. Kasi kung tinatrato ka naman ng tama ng asawa mo, maganda ka na nun, B. Oo, B. Gaganda ka na, hindi ka mo losyang. Wala kang trauma, hindi ka stress, wala kang bagay-bagay sa buhay, di ba? So, sa ibang topic na namin yung kasi hindi para sa amin yun eh. So, yun. Tapos, yun yan. Hindi, kasi may makilala ako. Dapat daw, pag nanay na, stay put lang sa bahay. Hindi po ganon, ha? Hindi po ganon. Baka ikaw na lang, be. Ikaw na lang. Nadadamay ko. Kasi may kakilala ko. May kakilala kasi ako. May kanina ka pa maninunod sa akin. Kanina ka pa May kakilala kasi ako. Kahit saan ako magpunta, Gora lang, wala namang pakialam. Ewan ko, masyado. Huwag ka tumuro, mapuputol. Lalaki. Banda rito kasi siya. Nagalit sa akin yung dati niyang asawa, mga B. Kasi daw, kung saan ko dinadala. Dapat daw, bahay-trabaho lang ako. Ako kasi bahay-trabaho lang talaga ako before. Tapos, nagalit siya. Sabi pa, pag may asawa na kayo, dapat sa bahay lang kayo. Siyempre. Utot kasakal dati. Tsare. Be, utot yun, utot. Di porket may asawa na kailangan nasa bahay, kailangan din natin ng oras para sa sarili natin. Iba ng tanong yun eh, ang layo. Next. Ikaw na, girl. Ikaw na ako. Values. Anong values ang pinakagusto mong ituro sa mga anak mo? Ano yung values? Ay, meron. Tawag dito. Yung values na pinakagustong gusto ko na tinuturo sa kanila. Bukod sa grades nila. Pangalawa kasi yun. Huwag kang mag-uumpisa ng gulo. Kumbaga, hindi. O parang ganon. Kung mananakit ka ng kapwa mo, hindi dapat ikaw yung mag-uumpisa, sila. Sapakin mo agad. Hindi mo sila pwedeng sapakin nang hindi ka sinasapak. Yeah. Kumbaga, kung ano yung binato sa'yo, kung binato ka ng bato, batuhin mo din ng bato. Hindi na tinapay. Hindi na uso daw. Kasi ayoko kasi yung bunso ko, meron siyang ang tawag doon, PWD yung anak niya. Yung bunso ko. And yung panganay ko naman, masyadong kabaliktaran ko yung panganay ko. Kung ako masyadong maiksi yung pasensya ko, yung panganay ko, sobrang haba ng pasensya. Kaya alam ko yung panganay ko, lagi siyang umiintindi. Lagi niyang iniintindi lahat. Kaya, siguro nagkikim-kim siya. Oo. Ganun. Tapos, yung bunso ko naman, yung katulad kaugali ko yung bunso ko, maiksi din yung pasensya. Pero kasi, natatakot ako para sa bunso ko na mabully siya. Then, eto na nga, humahantong din sa school na nabubully yung anak ko. Pero, strong yung mga anak ko. Kaya pag nakikita ko na may sulat yung mga uniform nila, tinatanong ko, binawian mo ba? Yes, mommy. Talaga yung drawing. Proud pa siya. Kasi, pag sinabi ko sa'yo, pag sinulatan ka, sulatan mo din. Pero, wag na wag ikaw yung mag-uumpisa. Di susumbong mo pa rin sa teacher. Pag hindi ka pinansin ni teacher, sige, go. Ganon. At least in-inform. Yeah. So, down to our last question. Kaya mo na yan, Yeng. So, iiyak na ba kami sa last question na to? Kanina actually, nung nabasa ko yan, parang medyo natitiri-ay na. Ano ang sasabihin mo sa younger self mo? Wait lang ko din yung teacher. Bago siya maging nanay. Binabasa ko pa yung tanongan. Sa younger self.
So, eto na nga. Ang masasabi ko sa younger self ko, hindi ka pwedeng maging mahina. Pag tanda ka na, naiiyak na ako. Ikaw? Tsaka, piliin mo. Basta nagot na naman lahat. Wala po. Wala na, bumalik na yung luha ko. Wala na. Piliin mo yung magiging partner mo forever. Ano ulit? Piliin mo yung? Piliin yung Piliin. Bago kasi sabi dito, bago ka maging nanay. Siyempre bago ka maging nanay, piliin mo yung magiging tatay ng anak mong maigi. Okay. Magpadalos-dalos. Piliin. Hindi siya yung pipiliin. Alam mo, hindi na po siya. Matagal na pong wala. Binabalik nila. Nabalik? Sino kaya yung gusto pong pumunta doon? Hoy, hindi. Diyan, hello. Hindi yon, hindi talaga dyan. Nasa room lang ako. Okay, si Alexa naman. Alexa, turn on the light! Sa akin, tawag dito. Dahil nga bata pa ako, nagka-baby. Enjoy ka muna dyan, nak. Mahirap dito. Tawag dito, sabihin ko sa kanya, enjoy na muna. Nag-enjoy na muna siya dun sa pagiging batang ako. And hindi lahat ng bagay minamadali. And sana nung sinabi, joke lang. Isa sa Sana nung sinabi ko, sana nakinig ako sa nanay ko. Noong time na yun. Same. Makinig ka sa nanay mo dyan, ha? Yan. Yun lang. Ako naman, ang sasabihin ko sa younger self ko, bago siya maging nanay, actually, wala naman akong regrets na naging nanay ako na maaga. Na 19 years old ako. Bakit? Hindi naman regret sa anak. Regret. Dami niyang Excited na niya yun, bebe. Excited na. Mamaya ka. Objection pa siya talaga. Sige. So, yun nga, dahil wala naman akong regrets at kung magiging sila ulit yung anak ko, go ako. Parang ganon. So, ang sasabihin ko sa younger self ko ay epal siya kasi maingay siya. Napindot ako, sorry. So, ang sasabihin ko sa younger self ko ay tatagan mo lang. Kailangan mong maging malakas palagi. Ganon. Kasi hindi naman, ganon pa rin naman eh. Pag lumaki siya ulit, kunwari, yun nga, yung sa younger self ko, hindi pa rin naman niya alam kung anong mangyayari sa buhay niya eh. Kasi hindi naman natin alam yung mundo, hindi natin hawak yung mundo, hindi natin hawak lahat ng isip ng mga tao sa paligid natin. So, kung ano man yung mangyari, masasaktan ka man o hindi, kailangan mong tatagan yung sarili mo. Kasi this is life. Yun. Alam niyo? Kasi buhay ito eh. Ito yung reality ng buhay. Yung magtatrabaho ka, may anak ka, kung wala ka man anak, it's okay. Kung wala kang partner, it's still okay. Pero this is the reality of life, di ba? Kailangan mo lang laging tatagan yung buhay mo, yung sarili mo, para humaba yung buhay mo. Ayun, kasi madami na din akong times na alam niyo yun, alam niyo naman yun. Pero it's, still, andito pa rin ako, tinatatagan ko pa rin. Kasi, mapapahiya ako sa younger self ko. Diba? Kasi kung yun yung sasabihin ko sa kanya, tapos hindi ko ginawa, nonsense. Saka yun nga, para sa mga anak ko, saka sa partner ko, sa buhay, diba? So, yun lang. So, ayun. Yun lang yung sagot. Yun lang yung namin. Mga questions. Kung may gusto kayong mga tanong sa amin, Mga comment topics, lang. ayan. Yung mga topics dito sa... Hindi namin din alam ko anong tawag dito. Actually, wala nga kami pangalan din eh. Wala kayong maisip. Basta siya, nakaisip siya. Ate, mag-vlog tayo. Kala niyo siguro madali lang. Siya. Pero kasi, syempre, step by step. Step by the step. Step by step. Step by the step. Sabi ko, sino mag-edit? Eh di si Kuya MJ, pero since nasa akin ang video,
Sino mag-edit? Si Kuya. Utot, ako ang nag-edit. So, Pero, ayun. Yun Guys. lang, guys. kung gusto niyo mag-isip kayo ng pangalan namin, comment niyo na lang din. Kasi talaga kami, tawag talaga sa amin nung unang-una is Padede Girls. Kasi sabay-sabay kami halos. Nagpadede. Tapos naging Power Pop. Kami na yung Power Pop. Blossom, Bubbles, si Buttercup. Kasi nakita niyo naman kung sino yung matol alam niyo kanina, naman, di ba? Amazona. Amazonang ina. Ba't kaya ganun ako? So, kasi Good na lang. Pero siguro kasi yun yung kinalakayang environment. Kasi depende naman yan sa pagpapalaki siya sa environment. Parang na hindi. pinagkakaroon. Kasi nanay tatay hindi naman ganun. Nangyari, roar! Baka ampun ka. Parang malabo pa. Tingin nga. Pa! Yun lang, siguro pag may mga naisip pa kami or may suggestions kayo na topics na pwede namin i-discuss or pag-usapan, yun, comment lang kayo. Comment down below. Tsaka pa-follow, share na din nung namin. Yeah. Kasi Kung gusto niyo nagtatry- mag-subscribe din kayo. Nagtatry naman din kami umasenso para hindi kami magnakaw katulad ng mga sa flood control project. Kumbaga, good job po kami. Hindi kami badyaw. Good job kami. Pero pag hindi nyo finalo, magiging badyaw kami. Charan lang. So guys, tandaan nyo, comment nyo lang yung dapat maging pangalan namin. Wala talaga kami maisip. Yung podcast na to, wala rin title. Wala lang. Maisip lang. Wala lang podcast. Hindi ko nga alam kung podcast ba to talaga or nagkwentuhan lang kami, pero since may mga binasa kami question, baka podcast na siya. Consider na siya as podcast. Ngayon. Ay, podcast pala to. So yun na nga guys, hanggang dito na lang po ang aming podcast. Vlog. Content. Ito na yun. Sige. Bye-bye! See you Bye. next time,